Alright, so yo, welcome back to my channel, Mr. Vice. Ayan, ngayon lang ulit tayo nakagawa ng video. Actually, hindi na nga ako gumagawa ng video reaction, no? Kahit anong balita or ano, hindi na ako masyado gumagawa. No, so, eto, gumawa lang ako ngayon kasi hindi ko mapigilan. Excuse me, Hindi ko mapigilan yung nangyari. So, karamihan naman sa inyo na panood na tong video na to. Eto nga, sa nangyari dun sa kapwa natin MC Taxi Rider na nakakagulat na, di ba, pinas lang nang walang kalaban-laban. So, ito panoorin lang muna natin ulit. Sa mga hindi pa po nakakapanood, panoorin lang natin. Okay? Isipin nyo, grabe, no? Ano siya, yung habang sinasaksak siya, umuungol siya, tumihingi ng parang tulong. May sa nangyari sa kanya. So, hindi niya lubos akalain na yung sinakay niyan to, ito para sa lahat ng mga kapatid natin MC Taxi Rider. Hindi lang dahil sa joyride, angkas, o move it. So, dapat po talaga maging aware tayo sa sinasakay natin pasahero. No, so ito, hindi lang naman ito yung nangyari. No, so nung nakaraan, meron ding movie rider na pinagsasaksak. So, maswerte lang kasi sa pagkakalam ko buhay yung rider. Pero ito masaklap kasi ito nasawi. At ang masakit pa dito mga kababayan, mga kapwa ko MC Taxi Rider at sa mga pasahero namin, isang ama to, nag-iisa na lang. Kumbaga yung partner niya sa buhay, namatay na. Diba? Nung habang pinapanganak yung anak nila. So, nasawi yung kanyang kabiyak, yung nanay ng bata. Siya na lang mag-isa nagpapalaki doon sa anak niya. So, nangyari ngayon, ito yung nangyari sa kanya. Masakit isipin, di ba? Lumalaban ng patas, umulan o umaraw, pero may mga ganito pa rin klase ng tao na alam niyo yun, hindi natin alam bakit nila ginagawa to, dahil ba sa bisyo o dahil sa, diba, pangangailangan nila. I think hindi naman siguro dahil sa, diba, dahil nagugutom or ano, kasi kung tutusin kayo, diba, dapat lumabang kayo ng patas, magbanat kayo ng buto . Kasi nakakaawa yung mga binibiktima nyo, lalo-lalo na yung mga kapatid namin MC Taxi Rider. Kasi ako MC Taxi Rider din ako . Alam ko yung sitwasyon, diba, na nangyayari araw-araw. Nararamdaman ko din yung sa loobin ng mga kapwa MC Taxi. Sana nagigets din ninyo, diba? Na ito, hindi basta-basta yung trabaho ng isang MC Taxi. O tuloy natin to. Pinulot pa yung motor, no? Binagsak. Alam nyo, habang pinapanood ko to, nakakagigil. Nakakagigil, no? Parang, yung, alam mo yung, ang sarap. Ang sarap, di ba? Yung, di ba? Ang sarap. Ang kapal ng mukha, no? Nakuha niya pa yung takbo. Ayun, so yun yung nangyari guys, no? Yung sa isang kapwa natin MC Taxi Rider. Ang nakakalungkot lang ho dito mga kababayan. Eto, dito na tayo sa part na to. Nakakapagdaka mga kababayan.
bilang MC taxi rider, alam ko din yung sitwasyon talaga eh. Yung, kumbaga, information ng mga rider, nandoon. Diba? Nandun yung pangalan mo, diba? Kung tagasan ka man, nandun din yun eh. I think nandun din yun. Tapos, bukod sa cellphone number mo, diba? Picture mo, tapos meron pang, kumbaga, meron pang verification. Ito masaklap. Kasi doon sa mga, hindi ko alam kung ito hinabal niya or talagang nagbukto. Pero ito nga, sinasabi ko, ito lang yung isang bagay na dapat ayusin. Na dapat po talaga tugunan. Diba? Na dapat po talaga, kasi sa ibang bansa ho, ganito nangyayari. Hindi ka pwede gumamit ang platform nila ng taxi or service nila hanggat wala kang malinaw na verification. ID, diba? Face detection, diba? Kailangan ma-detect nila na ikaw yun. Tapos number 3, yung mode of payment mo, kung credit card yan, kailangan makita maano nila yun. So, nandun, naka-private naman yun. So, dapat, ganun din dito sa Pilipinas. Diba? Hindi yung gagamit lang sila ng MC Taxi, cellphone number lang. Bukod doon sa cellphone number lang na gamit nila, diba? Alias lang. So, yung tao, hindi natin alam kung paano natin nahabulin. Sana nagigets nila, di ba? Actually, pang ilang beses na ho ito. Pangalawa na ho ito nangyari sa Mubit. At hindi lang ho sa Mubit nangyari. Nangyari din sa ibang platform. Diba? Kaya nga ho, inaano natin sa pamunuan ng mga company, diba? Hindi naman ho tayo nag-ano sa kanila, pero sana gawa nila ng action. Hindi yung gagawa nyo ng action kung kailan may ganitong senaryo at hindi pa kinakalampag yung gobyerno ng Senado or ano pa man yung LTFRB or kung hindi pa sila gagawa ng action patungkol dito, tsaka lang kayo kikilos. Dapat, di ba? Kasi sa ibang bansa ho, mga kababayan, sinasabi ko nga, ito, pakita ko sa inyo, ito, kagaya ho na ito. Ayan. Kita nyo, Grab requires all passenger to verify their identity to improve the platform security. When you using the app, you will be asked for authenticate your account by taking a selfie or linking a valid credit debit card. Your photo remains private and is only used for one-time driver matching verification. Kita nyo, di ba? Grab requires all passengers to verify their identity to improve the platform security. So, sa ibang bansa, nagagawa naman to. Bakit dito sa atin, hindi pwedeng gawin? Yun yung nakakapagtaka eh. So, ilang insidente pa ba o ilang buhay yung kailangan mangyari na ganito bago tayo umaksyon. Diba? Kasi matagal na yung problema to kung tutusin eh. Andyan yung fake booking. Diba? Ngayon, iba na yung kalakaran ng hold-upan ngayon eh. Dati hold-upin ka, aagawin na sa'yo, motor. Ngayon, hindi. Sasaksakin ka na. Diba? Ang tindi ng mga to. Ito yung ayun. Although nahuli naman siya at bugbog sarado. At ito nga mga kababayan, ayan nga. Ito sa post na to, meron pa siyang biniktima na joyride. At hindi lang yung joyride na nabiktima niya. May isa pa akong nakitang post, hindi ko lang nakuha. May photo siya na, mayroong post na, alam niyo yun, ang dinali naman niya yung Grab delivery. So itong post na to, joyride naman yung tinira niya. So, yung mga ganitong klase ng tao, mga kababayan, wala na tong puwang sa mundo eh. Actually, gawain niya na talaga yan eh. Isipin niya labas-masok sa, bugbog sarado, no? Jeffrey katakutan. Tangin ng pagmamukha yun, no? Ha? Ayun, tignan niyo yung tsura, tangin.
Ano mo, sabog na sabog eh. Diba? Tandaan niyo mo ka mga, mga kapwa MC taxi rider ha. No, bugbog sarado, di ba? Eto mga kababayan, sinasabi lang ho natin to, wala naman hong ibang magtutulungan, kundi tayo din mga MC taxi. Kaya sinabi ko doon sa post ko, wag na ho natin tignan yung kulay. Kasi, karamihan naman ho sa atin, aminin man ho natin o hindi, marami ho sa atin, hindi lang ho dual app. Meron din ibang app. May Lalamove, di ba? May Grab, di ba? May Joyride, may Angkas, may Foodpanda. Kasi sa kalsada ho, mga kababayan, wala hong ibang magtutulungan. Kaya nagtataka ako, noon ho kasi, nung mga early 2000 ho, mga 2016, mga 2015, diba? Alam to ng mga rider na mga nauna na. Diba? Ang rider nagtutulungan sa kalsada. Nagtatanong. Although ngayon naman din nangyayari. Pero minsan kasi, parang nawawala na yun. Bakit ko nasabi? Kasi ang dami mo nangyayaring road rage. Rider sa rider, nag-aaway, nagsusuntukan. Hindi ho tayo magkakalaban sa kalsada. Magkakampi ho tayo pare-pareho. Kasi, isang bagay na merong ibababa at tatamaan tayong lahat po tayo damay-damay. Nakuha nyo, nagawa na ho natin minsan eh. Diba? Naipanalo yung karapatan natin bilang isang rider. Nalagyan tayo ng 2 plaka harap-likod. Nailaban ho natin yun. Diba? Nagtulong-tulong tayo. Hindi na natin tinignan kung anong grupo ka o individual ka man o ano. Diba? Kumbaga sa iisa lang ho tayo. 2 gulong sa kalsada. Kaya wag na ho natin tignan yung kulay. Although marami pa rin ho mga dyan na ginagamit yung rider kuno, di ba? Na para sa rider daw sila. Hindi naman totoo naman sinasabi ko, di ba? Wala naman kasi nungalingan yung sinasabi ko. Totoo yung sinasabi ko, doon lang tayo sa totoo. Kahit yung mga ibang vlogger na ginagamit yung mga ibang rider, di ba? Wala, for the views lang yun. Ha? Iba pa rin ho yung kagaya natin na pare-pareho tayo na alam natin yung sitwasyon sa kalsada. Alam mo natin kung ano yung mga nangyayari. Ha? Kaya tayo pa rin ho yung magtutulungan. Di ba? Kasi, tignan ninyo mga kababayan, di ba? Mga kapwa MC taxi rider. Iba sa inyo, ayaw pumasok ng Taguig. Di ba? Sa Tipas, tapos sa Pinagbuhatan, Pasig, yung mga lugar na alanganin. Tondo, sa may Parola, ayaw nyo. Di ba? Although ako, ayaw ko din doon. Joke lang. Pasabi na mimini tayo. Oy, nagatid ako dyan sa Pinagbuhatan. Lagi ako nagatid dyan sa Pinagbuhatan. Sa Taguig, sa Signal, nakarating nga akong gas C6 eh. Diba? So, sa part na yan, kung tayo magtutulungan sa kalsada at diba, bawat isa sa atin, diba, kumbaga mayroong intact na nangyari. Medyo baka mabawasan pa to eh. Kasi ako napapansin ko pag nagkasabay sa isang eskinita, minsan, tinginan lang eh. Kasi ang tingin lang, parang alam mo yung mag-aagawan kayo sa pagkain. Di ba? Parang ganun, mag-uunang kayo sa isang bagay. Pero pinag-aano nyo na pasahero. Di ba? So, yun lang naman mga kababay. Alisin na natin yung kulay. Tayo rin yung magtutulungan. So, eto nga, pakita ko din sa inyo, di ba? Total. Sabi ko nga hindi lang naman sa Metro Manila nangyayari. Although, parang nakakatakot na din po talaga. Pagdating dito sa Metro Manila, parang nakakatakot na yung Maynila eh. Yung Metro Manila kasi sa probinsya eh. Dati nakakatakot yung probinsya, di ba? Tama ba? Nakakatakot pumunta sa mga probinsya pag pupunta ka sa isang lugar.
or dayo ka doon, may kamag-anak ka, pasasamahan ka pa ng kamag-anak mo. Ha? Ngayon, hindi eh. Dito sa Maynila na nakakatakot eh. Hindi, totoo. Tapos sabi pa nung sekretary natin sa DLG, safe na daw. Gano'n kaya ka-safe? Sa dami nang nangyayari. Meron pa ngayon, yung sa jeep, di ba? Yung pinasok nung, sabog na sabog yung lalaki eh. Ha? Lakas ng tama, pinasok sa loob ng jeep, tapos binabanatan yung babae. Tapos may vlogger naman na, ewan ko kung totoo yun o hindi, yung hinaras at pinagubad. So, ang dami nangyayari. So, hindi lang sa Metro Manila nangyayari or sa kahit anong ito pa po yung isang balita. July 9 lang ito nangyari. Mga kapuso, ninakawan na pinatay pa ang isang motorcycle taxi rider ng pasaherong nag-book sa Maynila papuntasan ng Cavite. Pero hindi pa nakontento ang suspect na nangikil sa misis at kapatid ng biktima. Nakatutok si EJ Gomez. Exclusive! Nagluluksa ang pamilya ng 35 anyos na si Renren de la Viga. Isa siyang rider na hinold up at pinagbabaril ng nabook niyang pasahero gabi nitong July 9. Ayon sa pulisya, nagbook ang lalaking pasahero mula Tondo, Maynila patungo sa Carmona, Cavite. Oh, kita niyo yan? Carmona, Cavite pa, di ba? Lugar pa ni John Vic. Sabi niya, safe. Saan? Cavite, lugar niyo na yan. Doon na raw hinold up at pinagbabaril ang rider na humandusay sa gitna ng kalsada. Ayon sa Carmona Police, una itong inireport sa kanila bilang hit and run incident. No one confirmed mo ma'am reported na may narito na putok. The area ma'am is medyo malayo sa mga kabahayan. Grabe, no? Ang report, hit and run, pero hinold up, pinagbabaril. Pag na-process po yung crime scene, meron pong nakitang basyo ng bala at meron ding nakitang bala na hindi pa pumutok. Nakabulagtap. Sipin nyo, bala, basyo ng bala. Ibig sabihin, 45 ginamit, hindi 9mm. Kasi kung 38 yun, wala may iwang basyo. Tama, di ba? Po siya sa gitna ng kalsada. Wala nang buhay. May butas talaga siya sa sentido. Tapos wasak yun dito. Grabe, Ayon sa sentido. pulisya, natunton sa 13 Martires ang motorsiklo ng biktima kung saan nagkaroon daw ng shooting incident na sangkot din ang suspect. Meron pong naiwang motorcycle dun sa 13 at na-confirm po ng family na yun ay motor po ng victim dito sa Carmona. Yung suspect ay ginaroon niya yung victim dun sa 13 at tinagaw din yung motor. Parang ang nangyari ay pinalit niya yung motor na nakuha niya sa Carmona dun sa motor na nandun sa 13. Hindi makapaniwala ang asawa ni Renren na nagawa pang gamitin ng suspect ang ninakaw na motorsiklo sa isa pang krimen. Kwento niya, nakachat pa niya ang kanyang asawa bago bumiyahe ng Carmona. Pasado alas 12 ng madaling araw nang mag-chat daw muli ito. Pero ang kausap na pala niya, ang lalaking pumatay sa kanyang asawa. Gamit ang cellphone at account ni Renren, nag-utos ito na mag-send ng 1,000 piso sa online wallet, bagay na ginawa raw ng asawa. Nagsabi rin daw ito na nakasagi siya ng motorsiklo sa bayan ng Naik. Nangulit pa raw sa paghingi ng pera. Doon na raw naghinala ang asawa. Nasa barangay daw po kasi siya. Tapos ang sinend niya pong picture sa akin is yung motorsiklo niya po na naka-open po yung compartment ng motor. Tapos yung gamit niya kalat-kalat. Tapos doon po talaga ako nagduda. Tapos yung picture niya po is parang yung roll-up lang po na nakasarado ng tindahan. Kaya sabi ko, napaisip ko, hindi ganyan yung itsura ng barangay. Inisip pa raw niya na baka nahack ang account ng kanyang mister. Kalaunan ay umamin din daw ang suspect. Sabi niya, hawak niya daw po yung asawa ko, ganyan, na magbigay ka sa akin ng 5,000 kung gusto mo pang makauwi ng buhay yung asawa mo. Sabi ko po talaga, kung talagang hawak mo yung asawa ko, pakita mo siya sa akin. Picture, video, kahit yung voice lang na kahit 5 seconds, pakita, parang patunayan lang na buhay pa siya, nahawak niyo siya, ayaw niya pong ibigay. Humingi rin daw ng pera ang suspect sa isang kapatid ni Renren na nasa abroad.
Bago magpadala ng pera, nakipag-ugnayan ng pamilya ng biktima sa pulisya. Ikinasa ang joint operation ng Carmona Police, 13 Martires Police at Station 1 ng Manila Police District para arestuhin ang sospek sa Tondo, Maynila. Na-recover din from the suspect yung motorcycle ng color number 45 na pisto. Walang pahayag sa media ang sospek na nakadetain sa 13 Martires Police Custodial Facility. Sasampahan siya ng reklamong paglabag sa Republic Act 10883 o New Anti-Kidnapping Act of 2016 at frustrated homicide. EJ Gomez, So, ito yung isang insidente. So, marami pang insidente nangyayari. No, hindi lang yung isa sa nangyari doon sa, di ba? Sa Caloocan, Malabon yata yan. Sa may bandang Malabon. Malapit kasi sa boundary yata ng Malabon tsaka Caloocan. So, nakakalungkot po talaga. Ang tina-target po talaga ngayon, mga MC taxi. Mga kapwa MC taxi natin na naghahanap buhay na ng patas. Meron nyo yung motor na ginamit pa sa pangalawang krimen. At hindi lang yan mga kababayan. Yung motor na yun, hulog boundary yun. Yung gano'y tsura, hulog boundary ho yun. 100 per day yata yan. Sa pagkakaalam. So dito mga kababayan, kaya ho natin to ginawa ng video reaction. Kasi lumalala na po yung sistema. Hindi na ho maganda. Diba? Kanina nga may kausap ako na rider joyride. Medyo bata pa, sabi ko, bataw pa? Sabi niya, kuya. Sabi ko, ingat ka ha. Medyo alanganin ng gabi. Medyo, na, di ba? Alas 10 na Sabi ko, ingat ka. Listo lang ha. So, sa kalsada ho talaga walang ibang magtutulungan kundi tayo. So marami pa pong modus na nangyayari. Hindi lang ho yung patay, mga holdapan. Kasi lagi yung kawawa dito yung mga MC taxi at saka yung mga delivery rider. Ito yung diba? Yung napatay sa Caloocan na bago lang. Nakakaawa ko kasi, di ba kung titignan ninyo, inagawan na ho ng kinabukasan yung kanyang anak. Inagawan ng kinabukasan kung tutusin. Wala nang nanay Tapos, kinuha pa. Kaya nga, sa akin para sa akin tama lang na ibalik na yung death penalty. Tama lang. Kasi nung panahon ni Tatay Digong, hindi naman ganun kagrabe yung nangyayaring ganito. Hindi natin malaman bakit lumala ng ganito Hindi ko alam. Dahil ba iba ang presidente? Bangag ba ang presidente? Pero grabe yan. Ako wala naman kailangan pangilagan pero sana naman, di ba? Yung trabaho ng gobyerno natin, hindi lang yung para tignan yung yung magiging violation namin sa araw-araw. Tignan nyo rin yung safety namin. Kasi kung ititigil natin ang MC taxi, tatanggalin natin ang MC taxi, ano mangyayari sa Metro Manila? Diba? Tignan natin. Kasi MC taxi lang ang sumasalo. Every time na may rally ang jeepney. Kaya nga ibang jeepney driver galit sa amin tsaka taxi. Di ba? Kasi kami yung sumasalo nun. Pagka mayroong problema na strike na ganyan, diba? Lumalabang kami. Although maraming nagre-reklamo sa amin na ang baba ng pamasahe, na kahit mataas yung gasolina, lumalaban pa rin po kami. Minsan nga, kinikengkoy na nga kami. Di ba? Kinikengkoy na kami ng customer. Tinatarantado na rin kami ng customer. Panoorin natin yung isang video ni ate. May isang angkas. Wala.
Sir, ba't kayo nag-cancel sa akin? Dapat kanina pa po nung nag-text ako, kinancelan niyo na ako. na po yun. Kinancel niyo pa, nandito na ako, tumawag ako Hindi sa po inyo. nung nag-text po kay kinancel ko na. Ay, hindi pa sir. Andito kasi. Alam mo ba nung tumawag ako sa inyo? Sa kanyo lang po kinancel. Tapos binabaan niyo na, Na-cancel ko na po. binabaan niyo na po ako ng phone. Na-cancel ko na po bago nung text po. Wala sir. Dapat umalis na ako kung kinancel niyo na po. Sabi niya, ganito kakupal ng ibang, di ba? Pag nakapag-book na sila, sa sobrang kamamadali nito mga to, gusto makaalis kagad, makapunta doon sa pupuntahan nila. Di ba? O ayaw nilang malate, dino-double book nila. Magbubook sa Angkas, magbubook sa Joyride, magbubook sa Move It. So ngayon, minsan, di ba? Hindi minsan, madalas. Ako, ilang beses ko naranasan yan eh. Di ba? Kakancel lang ka kasi may nauna na sa'yo. Ganun. Di ba? So, ito, wala ring, kumbaga wala ring, di ba? Kumbaga wala ring protection yung rider kasi hindi naman humura yung gasolina. Di ba? Kung tutusin, kinukuha namin yan. 2.5 kilometer, di ba? 1 kilometer mahigit pataas. Swerte na lang kung mababa pa sa 1 kilometro eh. Pero sana naman yung mga entitled na ganitong customer, na mga kupal, na mahiya naman ho kayo. Ha? Hindi ho dahil sa MC Taxi lang kami, kaya nyo kami ginaganito. Tutusin. Mahiya ho kayo. Ha? Kasi, ang tingin ho sa amin, napakaliit eh. Kasi marami ho ako na-experience talagang ganyan. Sa sobra, sa tagal ko na ho dito sa trabahong to. Ha? Hindi lang ho sa pagiging MC Taxi, pagiging sa delivery. Tatarantaduhin ka talaga ng customer. Gagawa ka pa ng kwento. Alam niyo yan. Diba? May mga gumagawa pa ng kwento na sinigawan mo daw siya, inano mo daw siya, di ba? Lalo-lalo na yung mga putangin ng mga bakla. Hindi ko naman nila lahat, pero may mga kupal kasi na gano'n na gumagawa ng kwento. Kumbaga gumagawa ng kwento. Kasi one time na, ang pinakamatindi ko naranasan, ang delivery time is 9 a.m. Tapos si ate, binook niya ng 9 a.m. So pagdating ko, wala na siya. Ayun pala, may pasok siya ng 8 a.m. Nagpakita siya sa akin, alam niyo anong oras na? 7 p.m. ng gabi. Mga 7:30 yun. No? Sabi ko, grabe. Tapos galit pa siya. Tapos nung nakiusap ako, di ba, nung habang kinakausap ko siya, pinapaliwanag ko sa kanya, ang bait niya. Di ba? Ang matindi nito, nireport ako. Nung nireport ako doon sa platform na yun, may delivery platform na yun, iba ang dating. Di ba, sinigawan ko daw, tapos galit daw ako. Gago si ate, hindi niya alam may camera ko. Di ba, naka-record kami. Sinan ko doon yung video. Asan ho dyan? Ito, conversation namin. At speaking sa camera, sana naman, di ba? Ito nga, may lumabas pa eh. Meron ako napanood na bida-bida eh. Bida-bida na, ewan ko kung saan sangay ng pero somewhere in province na eh. Hindi siya taga NCR. Di ba, nabawal daw yung yung magsi-cellphone ka na although, anti-distracting yun. Driving, di ba? Anti-distracting driving yun. As long as hindi mo hinahawakan, di ba? At hindi mo hawak-hawak na nagaganon ka, hindi naman siguro anti-distracting yun. Mas marami pa nga ako nakikita nanonood eh. Nanonood eh. Di ba? Ang dami ko nakikita, kasasakyan nanonood.
Yun ang anti-distracting. Kahit hindi mo hawak, nanonood ka. Diba? Pero yung hindi mo naman hawak, pero wala ka namang ginagawa, hinawakan mo lang saglit, siyempre, a-adjust mo yung mapa, at ang dating sa kanya, anti-distracting na yun. Ang tindi, di ba? At ang matindi dito, yung camera, yung sinasabi niya, hindi daw pwedeng mag-record. Habang tumatakbo ka, kung naka-record yun, pinindot mo na yun, pwede mo nang gamitin yun. Hindi mo naman yung tinitignan habang mag-record ka eh. Nakaganong ka sa camera. Hindi naman eh. Naka-steady lang yun eh. Yung mga 360, yung mga camera sa nakamount sa helmet. Hindi. Diba? Yun yung bagay na isa pa na ginagamit ng rider para maging dashcam. Parang kagaya sa sasakyan. Diba? Protection din ng rider. Hindi lang sa mga kriminal, protection din para sa mga buhaya. Protection din yun kasi, di ba, doon mo makikita kung tama yung huli sa'yo o gumagawa lang ng pera. Kaya nga maganda yung ibinalik din yung NCAP eh. Kasi at least, doon sa mga area na medyo mababawasan. Diba? Asa na sila? Andun sa ilalim ng puno. Asa dilim. Nag-aabang. So, ito yung isang bagay na ginagawang, balik tayo dito kay ate. Ginagawang, di ba, paunahan yung mga rider. Kasi marami yung customer na ganyan talaga. Ewan ko bakit maraming ganyan. Hindi na sila na, ito pa isa. Rin ba natin? Ito. Guys, una kong booking kinancel. Pangalawa, ito naman nag-aantay ako ng matagal. Nakakainis, maulan pa naman. Sir, natawagan ko, pantay pa. Ilang minuto na ako dito. Ito yung masakit, di ba? Nagantay ka ng ilang minuto tapos cancel. Ha? Yun yung bagay na hindi nakakatuwa. At sabihin ko ulit, marami tayong na-experience din natin ganyan. Nag-aantay tayo. Na-experience din natin yan. At hindi lang yan ha. Meron pa yung, di ba, yung ewan ko bakit pagdating sa MC Taxi, ang higpit-higpit eh. Di ba? Ang higpit-higpit. Grabe. Pero doon sa mga habal-habal, tataka ako bakit parang walang nanguhuli. Wala nanguhuli. Hindi, ako nagtatanong lang baka kasi may naglalagay. Kasi tinatarantado rin kami ng mga habal-habal eh. Hindi, totoo lang sinasabi ko. Kasi naranasan ko yan eh. Sa Juan Ayala. Pagdating ko ng Juan Ayala sa ilalim, nasa EDSA daw siya. Pero ang binok niya, Juan Ayala. Diba? So, isa lang ang pick up sa Juan Ayala, kundi doon sa may ilalim. Sa may underpass, doon sa may mga ano-anong UB Express. Ang nangyari ngayon, sa Juan Ayala, ang sabi niya, nandito ako sa EDSA. Di, lumabas ako, nikot ako. Pasok ako ng Glorieta ulit. Labas ako ng, Ayala. O sabi ko sa kanya, ma'am, sabi ko, sir, bawal dyan. Actually, bawal dyan sa EDSA magsakay. Hindi, pwede dito, maraming rider dito. E di sinubukan ko daanan, dinaanan ko. Ang daan ko, wala namang rider. Tapos ito ngayon sabi niya, nandito ako sa kabilang EDSA. Sabi ko, ay gago ka, tarantado ka, putang ina mo. Sabi mo Juan Ayala, tapos sa kabila ka, nasa Telos ka. Adi gago, di ba? So alam mo na tinatarantado ka nung mga habal-habal. Nangyayari ho talaga yan, mga kababayan ha. Kaya nga dapat, imbis na kung ano nung pinagagawa ng ating gobyerno, unahin nyo ano yung mga to. Diba? Kami ho lumalaban ho kami ng parehas at tama. Hindi ho kami yung pwede mang abuso ng pasahero na manghihingi ka ng sobra-sobra.
Di ba? Ang dami na complaint sa mga ganyan, di ba? Yung, di ba, Terminal 1 lang, tapos Terminal, ano, di ba? Terminal 3, singilingan 300. Paldo. Tapos Terminal 1, nahatid mong Pasay, singiling ka 500. Matindi, di ba? Tuloy natin to. 15 minutes. Pag nag 20 minutes, so cancel na to. Ang tagal naman yan, Paps. Ako, 5 minutes lang bibigay ko dyan, cancel na yan. Hindi ko na patatagalin yan. Kasi, tandaan nyo, ang binabayaran nung sa atin, per kilometer. Hindi ko tayo binabayaran ng oras. Ang binabayaran sa atin, per kilometer. Hindi ko yung oras natin. Kaya nga mabubuisit ka minsan pag, di ba, pag wala kang booking, ilang oras ka na nakatambay. Kasi wala kang takbo eh. Yung oras mo, wala namang bayad. Ang binabayaran sa atin yung tinatakbo natin per kilometer. Eh minsan nga, ang problema yung per kilometer. Di ba, hindi pa pareho. Minsan lamang pa yung haba ng kilometro. Di ba, yung haba ng kilometro na tatakboy mo, tapos maliit yung kulang yung bayad. Di ba? So, dapat talaga, ayusin din yung fare matrix. Kumbaga, kasi di ba sa taxi, kumbaga, sa taxi pag sakay mo, 40 agad eh. 40 na ba ngayon? Di na ako nagta-taxi. Kumbaga parang gano'n, di ba? Unang patak ng metro mo, 40 agad. So, dapat ayusin nga agad yung fare matrix ng MC Taxi. Di ba? At bukod nga dyan, maraming, ano pa, di ba? Hindi lang itong, ay, fake booking. Ang dami, sobra. Ang dami nangyayaring ano. Ito ba yung ano, yung promo code. 'Di ba nagpapa-promo code. Putang ina nagpapa-promo code. Magpapa-promo code. Ang masakit nito, yung promo code, ang sumasalo rider. Tama mali. Promo code kami sasalo. Magkano na lang? Eh di sana binigyan niyo na lang ng libre. Libre sakay. Di ba? Kasi ilang beses ko nangyari din sa akin yan eh. Promo ko tapos magkano lang yung babayaran. Kaya nga iba umaangal eh. Sabi na mas mahal pa yung pamasahe sa tricycle ah. Tapos sa atin, ilang kilometro, ito lang ibabayad. Hindi, totoo naman eh. Lalo na sa yung mga papasok na lugar. Kaya nga sila nag-MC taxi kasi galing sa loob, palabas, nagre-range na ng 50, 40, 30. Ganon ang range. Eh ngayon, kung dun, malapit na yung pupuntahan nila, mag-MC taxi na lang ako. 50 pesos lang. Tama mali, di ba? Lalo na rin sa may isang taan na punta. Di ba yung palabas na ng punta, magkano na eh. Eh paglabas mo ng punta, sasakay ka pa ng jeep. O magkano na kagad. Di ba? Eh kung galing ka sa loob, sisingilin ka ng 50 special, ikaw lang ang sakay, o di magkano na yun? Diba? Tapos mag-jeep ka kung dalawang sakay. Eh pupunta ka lang naman sa isang lugar na hindi naman ganun kalayo, ilang kilometro, sabihin natin mga 5 kilometers. Diba? Taka masakit nito, yung mga ibang nagpo-promo, nagpo-promo, lalagay nila student. Kasi mapapatanong ka, student eh. Student, tapos ito sasakay nanay. Tapos, meron pang PWD. Diba, pagsakay mo, hindi naman mukhang PWD. Diba? Nakaabuso. Diba? Nakaabuso rin yung promo code. Diba? Totoo naman eh. Eh kahit naman yung pagkuha ng mga PWD, inaabuso eh. Kaya kong patunayan yan eh. Kasi may kilala akong ganyan, tangina eh. Bingi-bingi yan eh. Puta, pagdating usapang pera, ang talas ng pandinig eh. Ha? May hinado yung pandinig. Kaya mas talo naman ako, may diba? May ako sa kabilang tenga. Medyo may ko, diba? Dahil sa semplang ng motor. So yun lang mga kababayan, no? At binigyan lang natin ng reaksyon yung mga bawat nangyayari sa ating mga kapwa MC Taxi Rider. No? Ulitin ko mga kapatid,
Kapwa MC Taxi Rider, walang ibang magtutulungan kundi tayo rin. Pagdating sa kalsada, iwasan na ho natin yung medyo hindi maganda sa kalsada na magkakaiba tayo ng tinitignan na platform. Pare-pareho lang ho tayong rider. Ang kailangan ho natin ngayon, magkaisa. Magtulungan. Baka dito maibsan natin yung nangyayaring hindi maganda. Diba? Yung mga ganyan nangyayari sa atin. Diba? Sa kalsada. At sa pagtanggap ng pasahero. At dagdag lang din mo natin. Diba? Mas tangkilikin natin yung pagsakay ng pasahero na nakabook. Hindi ho yung hinabal. At least doon maiwasan din natin. At yun nga, sana pag-aralan na ho yung face verification. At dapat kumpleto yung pangalan ng pasahero at merong ID na sinasubmit bago sila gumamit ng platform. Kasi kahit anong gawin mo ng kalokohan, meron pa rin nung sasakay at marami pa rin pong sasakay. Diba? Alam niyo yan, mga kapatid, na kapwa MC Taxi Rider. Maraming nahatid nga natin ang lalaki ng bahay, mayaman pa sa atin Diba, mga big time pero nag-MC taxi. Diba? Marami pa rin hong sasakay. Ang kailangan ho natin dito, konting higpit. Diba? Security namin mga rider at security din ng mga pasahero namin. Yun lang. Alright, so yun mga kababayan, ingat po kayo lagi, mga kapatid natin na sa kalsada lagi at sa mga buwibiyahe, lalo na sa gabi at sa madaling araw. Huwag po tayo basta-basta hihinto kung saan. Mas maganda humihinto tayo doon sa mga maliliwanag na lugar at merong tao. At dagdag lang natin to Napansin ko rin dito sa video, kung sakaling bababa po kayo doon sa motor, diba kasi iba tamad sina-side stand lang patay na yung motor Pagbaba nyo ng motor, sakaling bababa na ang pasahero nyo, side stand, patay nyo yung motor. Tapos pag bumaba yung pasahero nyo, bumaba din kayo para kunin yung helmet. Wag mo natin gawin yun. Ugalihin natin yun. Kasi mas maganda pagbaba niya, pinatay mo motor, alisto ka, pagbaba mo, nakaharap ka sa kanya. So alam mo kung anong pwedeng gawin sa'yo. At pwede ka pang makaiwas. Kumbaga gulang ba? Diba? Konting gulang. Right? So yun, ingat kayo lahat and ride safe sa ating lahat. Right? Mabuhay ang mga kapwa MC Taxi Rider.